So may question po tayo dito. Pwede po, like May T3 po na-promote last February 2025. So pwede na ako mag-apply. Lampas ng February 2026 daw po, nakumpleto ko ng 1 cycle ng IPCRF as T3. 12 years in service here. Okay, so ang comment po na ito ay based po sa ginawa kong video nung nakaraan na sinabi ko na kapag bago ka pa lang na-promote as Teacher 3, and then for example, less than a year ka pa na-promote as Teacher 3 or 1 year ka nang na-promote as Teacher 3 tapos mag-a-apply ka na naman ng panibagong posisyon, sabi ko po doon ay hindi po pwede kasi hinahanapan po tayo ng at least 3 rating periods. So, depende din naman kasi yan sa pagkakaintindi or pag-interpret rin ng inyong district po, no, or division, kung ano po ang ibig sabihin yan. Pero nakasaad po dito sa DO number 20 series of 2024 dito po sa bahagi ng external applicants and other non-teacher applicants. So, may table po tayo dito na nagsasaad po ng mga posisyon. For example, we have here teacher 2 or SNET 2. So at least very satisfactory in the latest rating period covering 1 year complete performance cycle. So ibig sabihin kapag ikaw ay magpapapromote bilang Teacher 2, kailangan mo lang ng 1 taon or 1 year complete performance cycle. Kapag naman ay ikaw ay magpapapromote bilang Teacher 3, kunwari ikaw ay Teacher 1 tapos magpapapromote ka ng Teacher 3, so kailangan mo lang ng at least very satisfactory in the last 2 immediately preceding rating periods, each covering 1 year complete performance cycle. So meaning to say, 2 years po ang kailangan nyong ipunin. At yan po ay at least very satisfactory po na rating. So ngayon naman, kung ikaw ay T3 tapos gusto mong magpa-promote bilang Teacher 6, nakasaad po dito na kapag Teacher 4 naman ang gusto mong kuning posisyon or apply ang posisyon, Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, Teacher 7, Master Teacher 1, Master Teacher 2, Master Teacher 3, Master Teacher 4, and Master Teacher 5 or SNET 4 and 5, ay kailangan mo ng at least very satisfactory in the last 3 immediately preceding rating periods, each covering 1 year complete performance task. So ayan po, malinaw po dito na kailangan nyo po talaga ng 3 years or 3 rating period po. Performance 3 performance cycle po, no? So kailangan po meron po tayong 3 taon kung gusto po nating magpa-promote ng Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, Teacher 7, Master Teacher 1 to 5, and SNET 4 to 5. So, ang advice ko po sa inyo, kasi naka-experience na po kasi ako niyan nung una, I think last 2022 yon, nagpa-promote ako bilang Master Teacher 1. So, ako po, nung time na yon ay Teacher 1 po ako noon. Tapos, may inilabas po na memo sa aming division na pwede na raw pong mag-apply yung mga Teacher 1 as Master Teacher 1, provided na qualified ka naman. No, meron ka namang mga papeles na makakwalify ka bilang Master Teacher 1. Okay? So, nung time na yon nagpa-rank po ako, nagpa-promote po ako. So, ang nangyari po ay hindi po talaga ako na-promote bilang Master Teacher 1 kasi hindi po siya pwede na mag-quantum leap ka. So, kung gusto mong mag-quantum leap, kailangan mo pang hihingan ka ng justification letter from the civil service po. So, kailangan po ay meron pong justification galing po sa inyong superintendent at ipapasa niyo po yan sa CSC na pinapahintulutan kang mag-quantum leap. So, ang advice ko po sa inyo, kung ayaw nyong ma-heartbroken, okay, so, hinay-hinay lang sa pagpapapromote. Aabot din tayo dyan sa promotion. Walang makakapigil dyan kung ibibigay yan sa inyo ng Panginoon. Okay? So, kung ano lang yung required, okay, dapat ay sundin natin. Huwag tayong magpadalos-dalos kung ayaw nating masaktan sa huli. So, yun na po. Sana ay nasagot ko ang inyong mga katanungan.